Wala yun, wala kaming relasyon ng babaeng yun. Gusto ko ba naman na ipagpalit ka sa babae na yun? Syempre ikaw pa rin yung pipiliin ko. Hindi ko kaya na mawala ka sa akin. At hindi ko kaya pag hiniwalayan mo ko. But not every single word ay pinaniwalaan ko. May partner ako at 36 years old na siya. At meron din siyang 2 anak na magkaiba yung ina. Both illegitimate kasi hindi rin naman sila kasal. While I am turning 34 this year. Same province lang yung kinalakihan namin. At meron din kaming anak na 5 taon na nasa pangangalaga ng ina ko. And we are not married too. Life gets hard for us, so last 2023 I decided to work abroad. At ngayon malapit na matapos yung 2 years contract ko dito sa Saudi Arabia. Kahit na nung una ay may doubts ako na baka hindi mag-work yung relationship namin. Pero isinantabi ko yung doubts na yon. At first, it was all okay. Consistent naman yung communication namin at until nag 1 year na ako dito. Medyo nararamdaman ko na may nagbago. Pero ginawa ko yung best ko para mag-work pa rin. Na kahit na nagkakaroon kami ng mga minor issues, especially financially. Until pinagtatalunan na namin yung allowance ng anak namin na ang dami na niyang reason kung bakit hindi na siya makapagbigay at gusto nang sa akin iasa. Nung una, pinagbibigyan ko siya hanggang sa nakahalata na ako na dumadalas na. Nakesyo ang dahilan ay krisis sa Pinas or konti na lang yung napapasadahan niya. Since he's a PUB driver sa amin. At dahil mahal ko siya ay nag-adjust pa rin ako. Na ako na lang yung laging umiintindi. And last December ay nagtanong siya sa akin ng extra money. Na kasi nga daw ay magpapasko at walang-wala siya kaya binigyan ko siya ng 4K. And this first week of February, he pranked me. Sabi niya may nabuntis daw siyang babae na yung babae daw yung unang kumalantari sa kanya. Na 2 beses daw may nangyari. Sobrang iniiyak ko yun at nung nakita niya na umiiyak na ako ay sa kanya sinabi na prank lang daw. At nakainom siya that time. At 3 araw ko siyang dinedma nun. He's calling me everyday hanggang sa nag-decide na rin ako na sagutin yung calls niya. Napagsagot ko, sabi niya, akala ko hihiwalayan mo na ako. Pero sabi ko, nagtampo lang ako dun sa ginawa niya kasi ang totoo, mahal ko talaga siya. Pero never yung nawala sa isip ko. Dun na bumalik yung mga doubts na nagkaroon na rin ako ng instinct na siguro may babae talaga siya. But our relationship keeps going hanggang sa lagi ko na siyang pinagdududahan. Hanggang sa may napansin akong isang girl na laging nakastalk sa aking TikTok profile na almost everyday. So I got curious, in-stalk ko rin siya. At dun ko napansin na pareho silang nakafollow sa isa't isa ng partner ko. At may isang account na ka-mutual friend ko rin. So nag-message ako sa friend ko na yon na nagtanong-tanong ako kung kilala niya si girl na stalker ko. Nasabi niya kilala daw niya na ex daw yun nung barkada ng kuya niya. Nakakahiwalay lang daw last January kasi daw may cheating issue. Nahuli daw niya si girl na may ginojowa na pamilyado na nasa abroad ang asawa. So minessage ko agad si girl. Hey, do I know you? And why you keep on viewing my profile for almost every day? I guess we had a mutual friend that connect us. Then after niyang marid yun ay binalak niya ako sa lahat ng social media. So doon nagtaka na ako na bakit nga ako binalak agad. Then that's the time na I pray and prayed na Lord bigyan mo naman ako ng concrete answer. Na sa almost every night na pinagpe-pray ko talaga. Hanggang sa naka-receive ako ng message galing sa close friend ko. Sabi niya, sis confirm na yung girl is chika babes ng bebekes mo. Na yung proof of screenshots ay galing pa sa ex ni girl. Na ang siste sinubukan daw i-open ng ex ni girl yung account. My partner nickname Mahal. Walang nakitang message since it was encrypted. At pinorward ko agad yon sa partner ko. Sabi ko kailan niya pa ako niloloko. Na ang sabi lang niya ay ano yan. Sunod kong kinumpronta ay si babae. Nakita ko na naka-unblock na ako sa kanya so straight away na inaway ko si girl. College student, 20 years old, just me. Ang dami kong sinabit, pinagmumura ko sila pareho ng partner ko. Then sabi ko isusumbong ko siya sa magulang niya sa mga pinagagawa niya. Hanggang sa nabasa ko yung message niya. Hay ate, mag-explain po ako. Ganito kasi yun, nung una akala ko po kasi single siya. Pero nung nalaman ko na may asawa pala siya, tinantanan ko na kasi ayoko makasira ng pamilya. Ate, ayoko po ng gulo at kung may problema kayo, ayusin nyo na lang po ate. Super deny si girl pero hindi ako naniwala. Na yung partner ko, todo deny din. Sabi niya, wala yon, wala kaming relasyon ng babae na yon. Gusto ko ba naman na ipagpalit ka sa babae na yon? Syempre ikaw pa rin yung pipiliin ko. May nagawa akong pagkakasala pero hindi sana yun yung rason para hiwalayan mo ako. But not every single word ay pinaniwalaan ko at nakipaghiwalay ako. Nag-message ako sa best friend ni girl na nagmamakaawa ako na sana makausap ko yung parents niya. Since magkapit bahay pala sila at sabihin ng lahat sa akin ng mga nalalaman niya. Hanggang sa nakausap ko yung mother ng girl. Naging maayos naman yung pag-uusap namin but I was never contented. Kaya pinilit ko yung best friend ni girl na magsabi ng totoo sa akin. At first natakot siya but later on naawa rin siya sa akin. Sinabi niyang lahat ng nalalaman niya sa dalawa. Na alam daw ni girl na pamilyado yung lalaking kinakalantari niya. Kaya pala ako ini-stalk ni girl dahil alam niya na ako yung legal na jowa. And after all ng nalaman ko, I kept going para mapahiya sila pareho. I message almost family members niya, especially his siblings. Kasama sa message ko yung picture ni babae. And I publicly announced na pinagpalit ako ng partner ko sa kolehiyala. The whole month was super disaster for me. The biggest trauma in my life. I was so stressed pero lumalaban ako para sa anak ko. I totally ended my almost 6 years relationship because I believe that he never deserved a second chance. I'm still in my pain and
na-angry at the same time naawa ako sa anak ko. Hindi nabuo yung kakalakhan niyang pamilya. But this is the reality of life. Na sana may paliwanag ko ng maayos sa kanya at sana maiintindihan niya kung bakit kailangan niyang lumaki sa broken family. And to all my fellow OFWs out there, pakiramdaman yung maigi ang mga asawa niyo at wag na wag niyong babaliwalain ang mga instinct niyo. Sa ngayon, nasa healing process pa rin ako and it's been a month, but the pain is still like fresh. But I know someday I can totally forgive and forget. I need your real talk advice, Mami Len. Letter sender, Kiara ng Saudi Arabia. Minsan kasi bulag-bulagan tayo sa red flag. Imagine, 2 anak sa magkaibang ina is very alarming na. You know na may something agad eh. Hindi kayang tagalan ng babaeng inanakan. Then this happened also sa'yo, patatlo ka, same scenario. Puro side chick, walang pinapakasalan, hindi lisensyado kaya walwal na walwal, kolorum ang galawan. Dun sa pinaakusa yung sustento, hindi masuportahan ng anak, halatado mong irresponsable. Nung nalaseng nag-confess. You know saying na kapag laseng, dyan mo nalalaman na totoo yung sinasabi. Babae ang unang kumalantare pero nakadalwa. Then later on, sasabihin prank. And then biglang hindi ka kayang mawala ko, no? The mere fact na tumikim ka ng iba, dapat lang hiwalayan ka. God's gifted us girls yung instinct na tinatawag. Hindi ka mapapakali niyan hanggat hindi mo nalalaman. Nakakatinik pa ng kolehiyala, baka makapito pa yan bago magtino. Don't worry sa anak mo, Mima, kasi matatalino ang mga bata ngayon. Huwag niyong palakihin sa toxic na pamilya. You're brave enough para mag-let go at hoping ay tuloy-tuloy na yan. Kasi kung pagbibigyan mo pa ang ganyang klase ng cheater, delikado ka. Keep in mind na you are on the path of destroying yourself emotionally. Hindi worth to keep yung ganyang klase ng lalaki. Sa simula pa lang na magkakaibang ina ng anak, dun palang ekis na, pero sumigi ka pa. Lalaking etits lang ang sandata tapos irresponsable pa. Big time cheater ang nadali mo, Mima.